bakit? Pagod na pagod ka, pero parang walang nangyayari. Yan ang reason kung bakit parang nagda-doubt ka na, nag-worry ka na sa future mo, natatakot ka nang magbayad sa social media mo kasi hindi na-activate yung code na yan. Pero pag na-activate yan, di ba? Yung code na yan, nabuksan natin yan, nabuksan ko yan ngayon, hindi kayo manghinayang because this is an investment. Are you ready? Type ready if you are ready. Sige nga, type kayo, parang natulala kayo lahat. Diba? Nandito kasama natin. Ilan na ba tayo? 58. Ay, nako, 58 lang yung nakarinig nito. Dapat marami. Anyway, the most important thing nandito kayo. No? Yun ang pinaka-importante. Ready, 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 ready. Okay. Now, ready. Remember, your brain protects you from pain. Agree kayo dyan? Di ba? Your brain protects you from pain. Pinoprotektahan ka. Kasi sabi nga, human being are emotional. But also blocks your income. Alam nyo ba yon? Nagpoprotekta nga siya sa pain, no? Gusto niyang hindi ka masaktan, pero nagbablock siya ng income. Yan yung pinaka dapat nating intindihin ngayon. Kasi pag hindi mo yan naintindihan, no? Sure ako na bakit ganyan lang ang kita mo, bakit hindi ka makapagbenta ng products? Kasi merong blockage dyan. Tingnan mo yung doctor, Ma'am Philaine, si Ma'am Philaine kay nurse ito. Pag nakakita sila ng blood clot sa brain, anong gagawin? Di ba opera? Opera yun, tatanggalin yung skull mo. No, tatanggalin yung skull mo, tapos hahanapin yung saan yung blood clot, tapos ibabalik yung skull mo. Ang worst doon, yung iba nakakasurvive, pero yung iba nagugulay or namamatay. Ano kaya pag gagawin yan sa mga lifestylers na kulang sa income, natatakot, binablock nila yung yung money-making machine nila na side ng utak nila. Ano kaya pagtanggalin yung skull nyo? Sinong papayag? Sinong magpapatanggal dito ng skull? Tapos hahanapin yung blockage dyan. Remember, dalawa lang yon. It's either magugulay ka, no, pagbalik, di ba Ma'am Philaine, tama ako? Or baka mamamatay ka. Di ba? So kung tingnan natin, ayaw nating mangyari yon. Yun nga gusto nating painumin ng intra. Alam mo, tayo lang nagsasabi, sige ma'am, inom ka ng intra. Hoping na matanggal yung bara sa utak. What if ikaw, baka hindi ka na uminom ng intra, bakit barado pa rin yung utak mo hanggang ngayon? Bakit ganyan lang yung sahod mo? Bakit ganyan lang yung kita mo? Barado kasi yung utak eh. Diba? Ang income mo ay hindi random. Alam nyo ba yon? Oo. Next slides, Ma'am Wendell. Hindi random yan. It is the direct output, no, of three internal system. Meron kasi yung hindi random yung utak eh. No? Meron kasi yung direct output dito sa tatlong internal system natin that running inside, no, doon sa natin sa utak natin every single day. So, whether you are aware of them or not, 'di ba? Whether aware ka diyan, no? Aware ka ba or not, no? Talagang mafi-feel mo 'yan. Remember what really controls, no, your income. What really controls your income? Gusto niyo malaman? Ano ba talaga yung nakokontrol ng income ko? Parang ngayon ko lang ito narinig si Sir John. Parang ngayon lang ito nagagalit si Sir John since 2005.
Hindi ako nagalit, sasabi lang ako. What really controls your income? Ready na ba kayo? Meron ito, the 3 human drives. Okay. Ito yung nagkukontrol ng income natin, the 3 human drives. Number 1, yung may mga medical ano dyan. Makinig kayo. Para hindi kayo tanggalan ng ano dyan, ng skull para tingnan yung mga utak ninyo. Yung mga maliit ang income. Tingnan natin. Neuroscience. Number 1, your brain is against you. Ay, ganyan pala yan. Yan pala ang 3 human drives. Your brain is against you. Merong kumukontra sa brain mo. Diba? Bakit? Sabi nga dyan, sige Ma'am Wendell, ang utak, tingnan natin ano yung explanation nito. Ang utak mo ay hardwire para sa comfort. Gusto kasi ng utak, comfortable ka eh. Yan yung nagbabara, yung utak na yan. Not income. Diba? Ayaw niya ng rejection. Parang kakahiyan. Ayaw niya na mapahiya ka. Ayaw niyang ma-fail ka. Kaya every time na mag-i-invite ka or magpo-post ka, ina-activate nito ang fear of response. And that is the neuroscience. Kasi human being, design tayo na ano tayo parang emotional. Emotional tayo. Yan yung yung utak talaga, 'di ba? 'Di ba yung sasabihin mo, parang merong nagsasabi, ay hindi mo kaya yan, hindi mo kaya yan. Alam mo ang ano diyan, that is neuroscience. Your brain against you. Nag-a-against yan siya. Ano pa? Ang resulta. Ano yung resulta? O pag ganyan, resulta, hindi ka nagme-message, hindi ka nag-i-invite, hindi ka nagfa-follow up, hindi ka na nagpo-post, wala namang walang likes naman. Yung upline ko nga hindi nagla-likes. Sabi nga ni May noon, nagka-campaign si May, sabi niya, dapat lahat tayo mag-like sa mga distributor. Magla-like. Ay, hindi mo yung iba, ayaw talaga mag-like eh. No? So, tinatawagan mo itong tamad. Pero hindi ito tamad. Ang tawag nito, it's our biology. Yan na tayo eh. The neuroscience, no, na mapapansin natin sa utak natin palagi yan. Gusto mong gawin, meron kang inisip. Ewan ko kung naka-experience kayo ng ganito. Meron kang gustong gawin, pero hindi mo gagawin. Bakit? Magsasabi yung small voice mo. Sasabihin mo, small voice, akala mo Holy Spirit. Hindi yun Holy Spirit. Diba? Blood clot yan sa utak mo. Hindi yan Holy Spirit. Sabi, ay sir, meron kasi nagsasabi sa akin, no? Sabi kasi ng konsyensya ko, konsensya. That's the neuroscience. Kasi yan talaga ang iisipin, siya yung mag-a-against talaga siya. Yan yung trabaho niya. 'Di ba? Nasa atin na yan. Yan yung human drives na makikita natin. May experience natin. Yes or yes? Parang natulala kayong lahat. Sige nga. Learning nga tayo, learning. Sinong magli-learning dito? Parang kasama natin, Roland. Si Roland. Sino to si Roland? Visitor natin? Or baka may learning si Roland? Visitor ba si Roland? Roland, baka may learning ka dito. Sige nga, share ka nga namin. Parang nabasa ko yung name mo eh. Sir, visitor dito, sir. Visitor. Sige. Sige, yes, sorry. Visitors ako ni Ma'am Feli. Sige, anong learning mo dito, Roland? Baka may learning ka. Ikaw yung naano ko. Na-meet ko sa office. Eto, magaling to na salesman. Magaling to na salesman.
Yes. Sir, matutunan. Sige, parang ano naman. Sige, si Ma'am Beauty na lang. Ma'am Beauty, what is your learning? Ito si Ma'am Bio na natin yung neuroscience. Totoo ba ito o hindi? Baka, ay sir, gawa-gawa mo lang yan. Hindi yan gawa-gawa. Totoo yan. Hello, GMD. Good morning and hello everyone. Good morning po sa lahat. Yes, tama po yung mga sinasabi. Yun po, yung brain talaga natin, napaka-powerful talaga. Kasi sa dami na mga iniisip, di ba, sometimes, yun yung pagiging consistent na sa ginagawa natin. May pattern na tayo sana, pero dahil sa emotions, dahil sa anong makikita sa ibang social media, we tend to copy and then we tend to bakit nag-work ito sa kanila. When in fact, ikaw mismo, meron sana kang pattern, meron kang system, pero parang yung emotions mo magiging di ba tawag ito, ma-distract yung emotions mo dahil nakikita mo sa sarili mo, hindi pa ako nag-work, hindi pa nag-work yung ginagawa ko. Parang sabihin sa sarili mo, baka hindi to para sa akin, o kaya baka hindi ako effective. But in fact, yung papunta ka na sana doon sa breakthrough mo, pero kinukumpare mo yung sarili mo sa iba, that's the reason why yung ginagawa mo, parang hindi na naging magaling for you because kinukumpare mo yung sarili mo sa iba. So yung isip mo, yung neuroscience, yun na, maging affect, maka-affect na doon sa nagiging results niyo po. So that's it po, Sir June. Thank you. Thank you, Ma'am Beauty. Thank you, Ma'am Beauty. Tingnan mo, sabi nga ni thank you so much, Ma'am Beauty. Sabi nga ni May, gidaot daw kay naay gapugong. Oo. Ang ako ana gibarang na, no, gibarang. Oo. Kay naay gapugong. That's a neuroscience. Neuroscience, no? Ma'am Wendell, sana yung slides ko. Can you imagine that? 'Di ba? Our brain is always against us, against me. Yan yung ano niya, role niya. Talagang ano ka, kasi pag natatalo ka dyan sa sinasabi niya, sa pinag-ano niya, nako, talo ka talaga. So, sabi nga kanina, your brain protects you from pain, but also blocks your income. Nagpo-protect siya from your pain, ayaw niya masaktan ka, ayaw niya mapahiya ka, but, nagbablock siya ng income. Yes or yes? Type yes pag naniniwala kayo sa ganito. O, sabi ni Ma'am Philine, agree. No? Yan ang mga, talagang nakikinig. Nakikinig. Okay. Number 2 na natin na tawag nito, human drives. Ito yung mga human driver talaga. Number 2, patterns. Your income is predictable. Alam nyo ba yun? Ako talagang, ako naniniwala ako dyan. My income is predictable. Tanong, bakit predictable siya? Kasi ganito yan, no? Merong tanong, ilan ang invite mo sa Hope kahapon? Be, tatanungin ko kayo, meron ba kayong guest kahapon? Pag wala kayong guest, ibig sabihin, alam mo na yon, alam mo na this. Alam mo na yung kita mo. Diba? Yan yung nagtatrack ka ba ng follow-up mo for this week? Yung mga student ko sa Elevate, relax pa ako ngayon. Pero next week, medyo ma-strict na tayo ng konti hanggang ma-stretch talaga kayo. Nag-o-observe lang ako doon sa ginagawa natin. No? So, ilan ba yung follow-ups mo? Ilan ba yung inistipi mo? Ilan ba yung kinausap mo? Kasi our income is predictable. Ako matatansya ko yan. Kung gusto kong kumita ng 2 milyon, alam ko paano gawin yon. Alam ko paano trabahuin yon. Makikita ko sa points ko, eto, ang kita nito, nasa 1.5 million lang to. Diba? So, anong gagawin ko? Yung dapat kong gawin. Sasabihin ng utak ko,
Ay, tama na yan. Ikaw naman, wala ka namang satisfaction. Itong utak talaga, 'di ba? Itong utak talaga, talagang magbablock yan. Buti kung bigyan ka ng income niya, block lang niya. Ano pa? Ang income mo ay mathematical. Alam mo ba yon? Mathematical yung income mo. It follows the exact pattern. Mathematical. Tingnan mo ha. Pag naka-sponsor ka ng Express Direct, alam mo na yung kita mo, tama? Pag naka-sponsor ka ng Instant, alam mo na yon. Cumulative, ay, alam mo na yon. 'Di ba? It follows exact pattern of your daily behavior. Kung ilan yung kinausap mo, tawag na meron tayong Pareto's Principle. 'Di ba? 2 out of 10. Kung 10 yung kausap mo, may 2 mag-express doon. O may 2 mag-sign up. Kung 20, may 4. Alam mo na. So meron talaga siyang pattern. Income is predictable. 'Di ba? Kung random ang ginagawa mo, random din ang kita mo. Kung consistent ang ginagawa mo, consistent yung result. And that is pattern. Part yan ng ano sa utak natin. 'Di ba? Yung behavior ng utak natin. Kasi hindi mo yan magagawa pag hindi ka aware dyan at hindi mo alam paano mo labanan yung utak mo. Lahat na nangyayari sa buhay mo, nasa utak mo lang yan. Tingnan mo yung ini-invite natin. 'Di ba ang sasabihin niya, mag-isip muna ako. Bakit? Kasi binablock yun ang utak niya eh. Mag-isip muna ako. O, tingnan mo. So, hindi ka nagkukulang sa pangarap. Alam niyo ba yun? Yung iba, siguro kulang ako sa dream. Siguro kulang ako sa drive. Human drives nga itong pinag-usapan natin eh. 'Di ba? Nagkukulang ka sa pattern. Pattern yung kulang. Ibig sabihin, paano ito labanan? Kasi ginugulo tayo. Kailangan may pattern. Pag nakita mo yung pattern, ilan yung follow-up, ilan yung kinausap, ilan yung inistipi, then there is a result. Meron talagang result. Agree kayo dyan? That's number 2 part of our human drives. Diba? Ano pa? Number 3, psychology. Yan, mga psychology. Mga psychology. Diba? Your identity is your income ceiling. Your identity, ikaw. Diba? Your branding is your income ceiling. Anong ibig sabihin nito? Kung sa loob mo, sige Ma'am Wendell, kung sa loob mo naniniwala kang hindi ako magaling, baka ma-judge ako, 'di ba? Hindi para sa akin 'to. Yan ang lalabas sa lahat ng actions mo. That is psychology. That is one of the human drives sa utak natin. Magiging ikaw yon. And that is your income ceiling. That's why yan lang yung kita mo kasi naniniwala ka sa loob mo na hindi ko kaya ito, hindi ko magaling, hindi lang ako magbabayad sa social media kasi kulang ako sa pera. Pag yan ang iniisip mo na kulang, kulang talaga yan. Pag iniisip mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya yan. Pag iniisip mo parang hindi sa akin ito, saan ka ba? Dapat. Oh. Totoo o totoo? Mga limiting belief sa mga tao, mga distributor. 'Di ba? So, that is psychology. Sinisira mo yung sinusundan mo yung utak mo, yung sarili mo, 'di ba? Sabi ko nga, ang tayo talaga, no? Emotional tayo, pabebe tayo eh. Gusto natin merong mag-care sa atin, gusto natin may mag-alaga sa atin, gusto natin may mag-love sa atin, ayaw natin masaktan, ayaw natin
maano tayo, malamangan, no? Pero hindi mo alam, sinisira mo na pala yung power ng pagkakaroon ng income. We believe God, we believe our source. Nag-ano ka naman, nag-self-care ka, pero mali naman yung self-care na ginagawa mo. Bakit? Kasi talagang pinoprotektahan mo yung yung psychology mo para hindi ka masaktan, 'di ba? So anong gagawin natin? Parang ganito, hindi ka mag-iistipi ng may conviction. 'Di ba? Hindi ka mag-istipi ng may conviction. Kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, of course, ang identity mo ay ang invisible blueprint ng result mo. Kasi hindi ka nga naniniwala eh. Ask yourself, ilang istipi ba ang ginagawa mo? How confident are you when you are doing this istipi? Confident ka ba dyan? Baka hindi ka confident eh. Diba? Kasi kulang yung conviction mo. Yan, thank you so much, Roland. Yan, si Roland. Kasama na natin to si Roland, Feli, ha? Okay lang masaktan kasi may learnings. Yes, of course. No? So, paano natin malabanan yan? Sabi ko nga dito, your identity is your income ceiling. So, paano natin labanan ito, psychology? Huwag kang mag-isip na hindi mo kaya. 'Di ba? Kailangan tayo ka ng sarili mong pag-iisip na kaya mo ito. Huwag mong i-judge yung sarili mo na hindi mo siya kaya. Huwag mong i-judge yung sarili mo na parang nanghihina ka. 'Di ba? Katulad lang yan sa nag-isip ka na parang nilalagnat ako. Parang nilalagnat ako. 'Di ba maging totoo 'yun? That is your identity and that is psychology. That is the three human drives of a person, of a human being, na dyan kinokontrol yung kita natin. Nakokontrol yung kita because of that. Yes or yes? Tama? Maraming learning tayo? So, you should win yourself. Labanan mo yan. Alam mo naman na maliit, konti lang yung kita mo. Alam mo naman na pag maliit yung kita ko, kailangan ko magtrabaho. Yung iba, tingnan mo, hindi sila nagre-resign sa trabaho. 'Di ba? Sideline lang nila ito. Bakit? Kasi tinitingnan nila baka konti yung kita ko. Baka hindi ako makasurvive. Imaginein mo yon. Bakit yung trabaho mo makakasurvive ka? Nasa isip mo kasi yan eh. Nasa identity mo lang yan. But the result, 'di ba? Talagang nawawala yung yung result sana na maganda. Why? Because hindi mo pinapanalo yung sarili mo. Win yourself. Win yourself. 'Di ba? Tap yourself. Tap mo yung sarili mo. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. 'Di ba? Tap mo yung sarili mo. Hindi ka kasi naniniwala. That is human psychology. So yan ang So hindi ang motivation no? Hindi ang motivation ang nagpapalaki ng income. 'Di ba? Hindi ang motivation. Remember, consistency beats motivation. Always. Always. Consistency beats motivation always. Of course. 'Di ba? Tama yan, totoo yan. Ang tao na walang gana pero may sistema, sige, next slide nga, Ma'am Wendell. Ang taong may gana o ang tao na walang gana pero may sistema ay palaging nananalo sa laban sa tao na motivated pero walang pattern. 'Di ba? Motivation, mawawala lang yan. Kahit wala kang gana, pinipilit mo yung sarili mo, pero meron kang sistema na sinusunod. Meron kang pattern na sinusunod, then you will win, 'di ba, the game.
matatalo mo yung nasa utak mo kasi nilalabanan mo yung sarili mo. Pero pag motivated ka lang, nai-excite ka lang, pag naka-attend ka ng workshop ni Sergio, na-excite ka lang, pero after 24 hours, after 12 hours, nakakita ka na ng problema, no? Hindi ka na nasayahan. 'Di ba? So ano yung pattern ng the pattern system na tingnan natin? Okay, mayroon ako ipapakita sa iyo na pattern. Merong sistema dito na pattern natin, the weak pattern. O, tingnan natin yung mga weak pattern. At saka strong pattern. O, yung weak pattern, random posting lang yan kapag nasa mode. Moody lang yan. Sinusumpong. Or merong dalaw. O, gidudugo, dinudugo. O, ano pa? Walang follow-up system. Tingnan mo yung ano ko, yung page ko. Sobrang daming inquiries talaga. Sobrang dami. Pero walang sumasagot. Merong na-assign, pero walang sumasagot. Kasi walang follow-up system, walang nangyayari. Buti na lang ngayon, meron na. 'Di ba? Ano pa yung weak pattern? Depende sa inspiration. O, depende, nagdidepende sa inspiration. Walang daily tracking, hindi nagsusulat, no? Kayong mga Elevate student, ha? Yang tracking ninyo, nako. 'Di ba? Mga weak pattern 'yan, walang daily tracking. Gumagalaw kapag motivated lang. Kapag umattend ng nai-excite, mga training, tapos wala na. Merong ang leader nagsasabi na, "Oh, 'di ba umaattend yun sila ng training? Yung level up, bakit ngayon wala na sila?" Kasi mga motivated lang yun sila. Si Raulo naman yung nagtanong. Hindi niya alam ito, sana naparinig siya dito. 'Di ba? Gumagalaw lang yung ibang distributor kapag motivated sila. Ano yung may strong pattern? Strong pattern, meron silang daily STP, non-negotiable. Naghahanap yan. Palaban yan. 'Di ba? Consistent follow-up, 'di ba? Tracking, meron silang consistent follow-up tracking, may pattern 'yan. Sinusulat 'yan. Alam nila yung next na follow-up nito, yung next na follow-up dito. System-driven, not modi. Driven. Sumusunod sila sa system kahit napapagod sila pero sinusunod nila yon. Gumagalaw kahit walang gana. 'Di ba? Nagme-message sila daily, nagpa-follow up sila daily, nagchat-chat sila daily, nagbibigay sila ng value daily. And that is a strong pattern. 'Di ba? Kung titingnan nyo yung weak pattern at saka strong pattern, 'di ba? Kung titingnan nyo yan, yes, mahirap itong strong pattern. Pero gusto mong kumita eh. Kung gusto mo lang normal, sige normal. Pero kung gusto mong kumita, gusto kang kumita. Nasa sayo yan. It's up to you. Hindi ka naman mamamatay pag nag-STP ka everyday. Hindi ka naman namamatay pag nag-follow up ka. One day, mai-excite ka nga. Hindi ka mamamatay pag meron kang tracker, meron kang sinusunod. Tingnan mo yung mga distributor na walang tracker. Walang income yan. Sure ako. Kasi pag meron niyang tracker, alam niya kung bakit meron siyang cheque or meron siyang income or wala. Yes or yes? Yes or yes? Gagalit kayo sa akin? Okay lang? So yan. Galing. So ngayon, titingnan natin yan. Ang utak ng tao, yung brain talaga natin, consistency, no? Times system, times yan equals predictable income. Tama?
Consistency times system equals predictable income. Kahit walang gana, do it anyway. Di ba? That is the system. Tama. So nabubuksan ko ba yung mga utak nyo? Yung mga neurons nyo dyan? Yung mga bara-bara ng utak? Sinong nabubuksan ng utak? Type me pag nabuksan yung utak ninyo. Kasi pag hindi, literal talaga tayo na tatanggalin yung skull nyo dyan at i-opera kayo. Tama? Yes or yes? Yes. So yan yung kailangan natin. Consistency plus time system equals predictable income. No. So sales psychology, why people actually buy intra? Bakit yung tao bibili ng intra? Tingnan natin yung psychology sa sales psychology. Hindi sila bumibili ng produkto actually. Bumibili sila sa pagbabago. Bumili sila ng feeling. Bumibili sila ng version ng sarili nila na gusto nilang maging. Yan yun eh. Hindi sa product yun eh. Yan yung psychology. Paano mo sila pina-follow up? Paano mo sila kinakausap? Paano mo sila ninarapor? Paano ka nakipag-connect sa kanila? Paano ka nakipag-communicate sa kanila? Yun ang binibili nila. Yes or yes? Diba? No? Kasi ganito yan. Meron akong tatlo na isi-share sa inyo. Number 1 is familiarity. Okay. Ano itong familiarity? Sige nga, social media tayo ha. Ma'am Wendell, next slides please. Okay. Familiarity. Ano yung ibig sabihin dyan? No. Mas madalas ka makita equals mas mataas ang chance na bumibili. Tapos pag nakita ka naman, kasi social media mo, hindi ka marunong, hindi professionally done yung social media mo, ang pangit-pangit doon ng mga posting mo. Wala din yun eh, kahit nag-social media ka eh. Kahit nakikita ka pa nila mas madalas, hindi sira yung social media mo. 'Di ba? Mas madalas ka makita, mas mataas ang chance na bumili sila ng ino-offer mo. Ang consistency sa content ay hindi lang marketing. Ito ay trusting, building sa scale, 'di ba? Hindi sila bibili sa taong hindi nila nakikilala. Kailangan maayos ka. Sabihin mo sa sarili mo, hoy, mag-ayos ka. Yan yung yan yung effect ng social media. Di ba? Hahanapin ka pag nag-social media ka. Titingnan ko nga yung mga mukha mo, nawawala na naman yung mga mukha nyo dito. Parang, bakit ipatatanggalin ng ko? Yan. Ma'am Hilda. Yan si Ma'am Hilda. Sabi ko kay Ma'am Hilda, Ma'am Hilda, pangit yung mo. Pangit yung boses mo, mag-microphone ka. Bumili si Ma'am Hilda ngayon ng pang-sing-along na microphone. Sure yun. Nagma-microphone. Sir, okay to. The best. Okay yan. Diba? Yan ang dyan. Familiarity kasi yan. Makikita ka. Bakit sila bumibili sa'yo? Akala nyo, tingnan nyo ha, etong mga hindi marunong mag-social media, yung hindi natuturuan, tingnan mo, nagpo-post sila ng intra, mukha nila doon sa may price pa. Tapos may number nila. May number nila. Kala nyo tama yon? Wala ka naman pakipot na konti. Paano sila may intriga? Okay. Gaganon lang yung prospect sa'yo. Okay. Tingnan mo, wala kang benta. Kasi hindi ka marunong. Yun nga, ibigay yan sa marunong. Bakit di ka nagbayad? No, sir, wala akong pambayad. Atalo ka. Wala kang wala kang pambayad. Number 2, no? Number 2, authority. No? Authority. Bibili yan sa'yo, sasali yan sa'yo, pag nakita nila yung authority. Position yourself bilang taong may alam.
Yun nga, merong ChatGPT, merong cloud. Di ba? Ibahagi ang iyong result, learnings, at journey. Kahit hindi ka pa successful, kahit nag-umpisa ka pa, ang proseso mo mismo ay ang authority mo. Diba? Yung process niya, yung authority mo. Ang totoong tao, yung totoong kwento. Ano yung nakikita mo? Ano yung napapansin mo? Testimony. Yan si May. Diba? May bukol ka ba? O tingnan mo, bukol lahat ng mga ano dyan. 500 mga bukol na everyday nagtatanong, dami may bukol na tao. Oo. Kasi nagbibigay ka ng value and that is authority. That is authority. No? Number 3, emotion. Makakakonect ka ba sa kanila? Baka hindi ka nakakakonect. Logic mix. Di ba? Logic makes people think. Emotion makes people act. Diba? Gamitin ang story mo, yung pain points, no, ng story mo at mga transformation para i-connect ang produkto mo sa feeling na hinahanap nila. Yan ang diskarte. Huwag kang mag-post yan ng intra, laki ng intra, mukha mo, Nutria, Fiber Life, number, presyo, patay ka ngayon. Sino ba nagturo sa inyo na ganyan? Di naman namin tinuturo yan. Pwede naman siguro once in a while, pero yun lang. Mawawala kasi yan eh. Logic mix, people think. Ano tong sinasabi niya? May asthma. Yung anak niya may asthma. Kailangan makakonect ka sa kanila para ma-iintriga sila. So may magtanong, ano po yon? Example, may call to action ka dito. Doon, type result pag gusto mo, yun yung CTA mo. Type result kung gusto mong matutunan itong sinasabi ko. So may nag-type doon, result. Diba? Result. So yun ang yun ang nakikita. 'Di ba? Connection, emotion. How can you connect people? Paano ka ba makakonect sa kanila? That's very important. 'Di ba? So anong gagawin natin diyan? No? Speak to the heart first and never mind the second or the mind second na lang yan. Heart first and the next is the mind. Kailangan makuha mo yung emotion nila. Yes or yes? Learning? Learning ba tayo? Wow, dami na nating learning. Gagalit ka ba, Sir John? Hindi. 'Di ba? Nasasaktan lang ako kasi tinuturuan kayo, hindi nyo sinusunod. Sinasabihan kayo ng hindi sinusunod. Anong gusto nyo? Tapos, paano kayo kikita na hindi naman pala kayo sumusunod? Diba? Yes or yes? Yes. Thank you so much, Sir John. Sabi ni Boyle sa lesson, sa learning. Yes, mag-resign na yan si Alds Boyles. Oo. Kasi maraming pera sa lifestyles. So, bibigay ako ng sales framework for you. Dapat 11:30 lang ako matapos. 5 minutes. Okay. Number 1. Sige, next slide, Ma'am Wendell. Awareness plus pattern plus execution equals monthly income. Yan ha. Susundin nyo yan ha. May pattern na ako. Yan yung sales framework for you or for me. Awareness plus pattern plus execution equals monthly income. Execution over emotion always. Isipin natin yan. Execution over emotion always. Yes or yes? Learning? Nabay learning? Learning? Maraming learning tayo? Of course. No? Okay. Lastly, nasa dulo na tayo. Thank you so much. At sana may learning kayo. Ang pinaka-underrated sa sales skill
ay hindi closing, hindi objection handling. It is what you say to yourself when no one is watching. Tama? Yan yung pinaka underrated yan eh. Magaling kayo mag-close, alam nyo ba yon? Magaling kayo makipag-usap ng tao, alam nyo ba yon? 'Di ba? Si Gemma nga, kung saan-saan yan pupunta eh. Punta yan ng, kung saan-saan yan pupunta. 'Di ba? Pero, it is what you say to yourself when no one is watching. Yan yung underrated, yan yung problema. Ang daily self-talk talaga, ang daily self-talk mo ay ang invisible code running your action. Remember, the invisible code, yan yung magsasabi sa'yo kung ano yung tama na gagawin mo. Ikaw yung maka-identify sa sarili mo. Remember again, our brain, meron talaga siyang pangontra sa gusto mong gawin. Ikaw gusto mo ito. Ikaw gusto mo itong mga ganito na bagay. Gusto mo mag-travel. Ang daming nagsusulat ng dreams. For my family, gusto ng sasakyan, kung ano-ano ang gusto mo. Pero hindi mo kayang labanan yung utak mo, na yung utak na yan ang nagsisira ng mga pangarap mo. Bakit hindi natin kayang labanan? Pwede palang labanan, Sir John. Yes, yung sinasabi ko kanina. Ano yung sinasabi ko kanina? Di ba? Awareness mo, alam mo naman na nilalabanan ka ng utak mo, gagawa ka ng pattern, i-execute mo siya ng maayos, then income will come. Magkaroon ka ng tracker, magtatanong ka, bakit wala akong na-close? Huwag ka lang magtulala dyan, wala kang kita, hindi ka naman nagtanong. Wala ka na ngang kita, ikaw pa yung hindi nagtanong. Wala ka na ngang cheque, ikaw pa yung hindi nagtanong. Pinabayaan mo yung sarili mo, tinatrap ka ng utak mo, pinabayaan mo yung sarili mo, tingnan mo anong nangyari sa'yo. Ang nangyari sa'yo na negative ka, nag-iisip ka na ng iba, noon excited ka nung nag-umpisa ka, ngayon hindi ka na excited kasi meron ka nang nararamdaman, no? Ang nakikita mo, yung past. Yung past ang nakikita, yung mga nangyayari. And sometimes you will experience doubt, fear, and worry because you are worrying about your future. Nawo-worry ka sa future mo, that's why nafe-feel mo yan. But remember, what if you live the present? And that present, that is your awareness, di ba? That is your awareness na I'm in the present, no? Kalimutan ko muna yung past ko. Kalimutan ko yung future mo. What if hindi ako makaabot doon sa future? I will live in the present because I want to live this present life. And because you are aware enough, no? Meron ka ng framework sa sales mo, then makikita mo na nag-grow ka. Again, ladies and gentlemen, it's up to you to train your brain. It's up to you to be aware because ang galing nyo na, ang ganda ng turo natin, sobrang ganda na ng ginagawa natin. Ang alam ko, marunong na kayo lahat. Ang alam ko, matalino kayo lahat. But the most important thing, how can you deal with your mind para sa future mo, para sa success mo. Thank you very much, and to God be all the glory. Thank you so much, Global Marketing Director June Igot, for that very insightful presentation for today.
and for that sharing powerful insights today, no? Napakasimple pero napakalalim ng mensahe, no? Sabi niya, hindi kulang ang opportunity, kulang lang minsan ng activation ng sarili natin. So we were reminded that our greatest tool is not the script, not even the product, but our mindset, yung utak natin. And when we learn to activate it the right way, doon nagsisimula ang tunay na growth at income. So to all our participants, distributors, and leaders, maraming salamat po sa inyong presensya, energy, and commitment to grow. This is just the beginning of greater breakthroughs ahead. And to close our session today, let's have a prayer. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much sa araw na ito, sa wisdom, learnings, and inspiration na aming natanggap. Thank you for using our speaker as a channel of knowledge and motivation. We pray, Lord, that everything we learn today will not just stay in our minds, but will be applied in our daily lives. Guide us as we take action, strengthen our faith, discipline, and mindset. Bless our work and our goals, and every person here today. Continue to lead us towards growth, success, and a purpose that honors you. Thank you for all the blessings, and please forgive us from all of our sins. In Christ's loving name we pray. Amen. Once again, thank you so much, everyone, for joining our Monday Mindset Workshop. We appreciate your time and presence. See you again on our next